Magandang gabi mga boss. Dito si Idol Tony Rene Bueno na naman nag-boomerang scandal, cocaine. At tungkol naman ito kay Amy Sayad. Pakinggan natin Pwedeng ikon-ikon naman ito sa sa kapatid ng asawa kong may sira rin sa ulo. Pakinggan natin si Tony Rene Bueno. Stardust, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kasamahan sa Usapang Batas sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pinakamainit at pinakapersonal na pag-atake sa Administrasyong Marcos ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito po ay hinggil sa matagal na unang paggamit ng cocaine at... Nagka-interest talaga ako basta sa mga walang yang kapatid, Kagaya nung asawa ng kapatid ko, nung asawa ko. Napakawalang yan din. Parang Amy Marcos din. Tuloy. Iwana, lumang issue na muling binubuhay ng sariling kapatid. Sariling laman at dugo. Ayusin mo! Tanga na, Gracie Say, makinig ka rito sariling laman at dugo mo. Yung kapatid mo, winawalang niya mo rin. Tangina mo ka. Tuloy, baba. Pero nagmamalasakit naman to si Amy kay Bongbong. Ayusin mo raw yung buhay mo. Sabi niya, kaya pinahiya niya ng todo yung kapatid niya. At sinabi niyang adik pa na wala namang kasalanan sa kanya. Di ba mga friend? Ayusin mo yung buhay mo ikaw tong gago Nung mo pa pala alam na may diferensya yung kapatid mo kinampanya-kampanya mo pa. Di ba? Reklamo ka pa nga nung natalo sa pagka-vice presidente yung kapatid mo. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak na dinaya sa kayo ni Leni Robredo. Tuloy mo, baba. O ang sarili mo. Magpagamot! Alisin ang droga sa iyong sistema! Pero binabasa ng bugak, tignan mo. Ang dami nung binabasa niya, parang libro, Itama ang mali. Labanan ang adiksyon. At ako, hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo. May sayad na talaga siya, mga friend. Hindi raw siya aalis sa tabi, nagmamalasakit siya sa kapatid niya, Dahil adik daw yung kapatid niya, Parang, pero, bugok na lahat, Pero nagmamalasakit, Hindi kagaya itong kapatid ng asawa ko, nagsira ulo. Walang kasalanan sa kanyang kapatid niya. Winawalang niya. Ito, alam mo kay Amy dito, mga friend. Inggit ito, Inggit. Inggit siya. Dahil yung kapatid niya, presidente. Gusto niya pang ibaba. Pero at least, mataas yung kapatid niya, presidente. Etong kapatid ng asawa ko, napakarami ng pera ng gaga. Natitiis niya yung kapatid niya, na may sakit pa. Winawalang niya pa. Wala namang kasalanan sa kanya. Ganun Laman at dugo mo to, putang ina mo, Christine Say. Pati magulang mo, binrainwash mo, pahayop ka, Ito kay Idol Christian Esguerra naman. Kapatid din ng topic din niya to, yung kapatid din ni Bongbong Marcos. Si Senator Amy Marcos ang bumabanat dito sa kanyang kapatid. Sinabi, matagal na gumagamit ang droga yan, tapos illegal na droga. 5 hours ago lang ito. Tapos dinamay pa pati members ng First Family. Okay, ito yung una kong tanong, kasi alam ko pinag-aaralan niyo ito, bilang isang campaign strategist. Sino ba talaga yung tinatamaan dito? Yung presidente, o baka naman si Amy, or both? Before I answer that, I have to make a disclaimer. 8 to 12 Si Alan Hermano, political analyst. 12 days bago mo makuha Gracing Side, manonood ka kasi ng vlog ko. Yung trending ng isang QSS or quick sentiment scan. Kailangan magantay ka muna.
So meron mga parang election lang yan, parang halalan. May mga initial results, but it takes time before you can establish a trend. As with anything, no? Yan ang siyensya dyan. Pero sa initial na lumalabas, nakakagulat dahil explosive na explosive. Kulang na lang nga, sabi ko, si Kuya Boy Abunda yung mag-annotate ng... Kami nga si mama nga nagulat eh. Oh, dahil namatay na nga yung tatay niya. Hindi pa tinatawag tong si mama para pag-usapan yung ari-arian ng kanyang ama. Kaya pumunta siya. Tinanong niya kung may naiwan para sa kanya yung kanyang ama, yung kanyang magulang. Alam naman ni mama eh, hindi naman tanga to, Grace Jingsay. Ang lapit-lapit ng bahay na yun, mabuti sana kung nasa Maynila siya, na wala siyang alam. Halos katabing-katabi lang kayo eh. Wala nga, 30 hakbang eh. Magkapit bahay lang nga tayo, di ba? Kalahin mo nagawa mo yung kahayupan na yan. Maan sana tinawag mo yung kapatid mo na, eto, yung ari-arian ni Papang, naiwan, ito akin itong kalahati dahil dalawa kaming nakapangalan dito. Itong kalahati, itong paghati-hatian natin, ganito, ganun, o ganun. Alam naman, nag-aral yung asawa ko, tanga-tanga mo naman, di naman siya mangmang. Para hindi niya malaman. Tuloy natin kay Alan Herman. Speech ni Senator Jaime. Explosivo! Pero it seems, based on the initial data that's coming out, it landed very, very differently from her intended appeal or message or effect. Initial lang to, lilinawin ko, initial data seems to show that hindi tugma sa panlasa ng Pinoy ang ganyang klaseng speech na talagang outright dilaglag mo yung kapatid mo, in-expose mo yung baho ng pamilya. So dalawa yung tinamaan dyan. Unang-una, yung close familial ties ng Pilipino. Kahit anong mangyari, hindi mo ilalaglag pamilya mo. Ganyan ang psycho-cultural makeup ng Pinoy. Family is still family. Naiintindihan mo to, Grace Jingsay? Ha? Family is still family. Hindi mo dapat ilaglag yung kapatid mo. No? Ikaw naman, nung kayo nakadapa, lalapit kayo sa kapatid mo, hindi kayo pinahihindian. Sabi nga ni Mama, hinihiram mo na yung elf, humihiram ka pa ng panlikida doon sa mais na hinakot ng elf. Nung hindi ka pa masyadong sinuwerte. Sinuwerte ka lang naman eh. Kaya naman kami hindi masyado nagkagastos kami sa mga anak namin. Kakasakit sila ng malubha. Gaya si Christopher, ang laki ng inastos ko dyan. Lumapit ba ako sa inyo na para humiram ng pampabili ng gamot? Alam mo naman yan, di ba? Nanganib ang buhay ng anak ko. Putang ina mo ka. Magkano inubos doon? Tsaka hindi ako milyonaryo. Tuloy natin. Family. Number 2, talagang inherent na sa ating kultura na masama ang tingin natin sa mga taong airing their dirty laundry in public. Pinapakita sa lahat, sa buong mundo, ang mga kaguluhan at ang mga issue na dapat ay sa tahanan lang. So, inherent na sa atin yan eh. Yun ang medyo lumabas dahil for all the... naintindihan mo, Grace Jingsay? Dapat sana ito, hindi na lumaki ito. Kung hindi ka naging swapang, hindi ka nagkaroon ng masamang intensyon sa kapatid mo, na wala namang kasalanan sa'yo. Hindi ka naman namin hanggang sa paulit-ulit. Ako ang nagdala sa nung nanganganib ang tatay mo, dinala ko pa sa ospital, kumuha ko ng ambulansya. Utangin na mo ka, naisip mo pang walang yaing pamilya, kapatid mo, kabait ko sa inyo eh. Paulit-ulit. Dugo at laman mo, putang ina mo ka, winawalang ya mo, walang kasalanan sa inyo. Kumbaga sa naawa ako sa asawa ko eh, totoo. Hindi niya dapat, pinauuwi ko na nga sa inyo, putang ina mo, ayaw naman mo eh. Doon mabuhay ka dahil napakayaman mo ah. Ba't pumapayag kang ganyan? Mayaman ka na eh. Ba't ka pa nagpapakahirap dito?
Kako sa kanya. Oh, samantalang yung mga anak ni Boy Chingsay, akan po tayo na buhay ano dyan, aba po tayo, pati mga asawa nila, permis na permis. Oh, pinauuwi ko na to. Kunin mo rito. Kasi nahihirapan na ako, tinitignan siya na nahihirapan siya eh. Hindi niya dapat naabutin to. Utangin na mo ka, wala naman kayo naibigay maski isang ginawa rito. Mula nang naging tao ha, bugok. Hindi pa kayo pinabayaan ito nung walang-wala kayo. Pupunta yung tatay mo sa Manila paulit-ulit. Nangungutang dun. Nung binebenta yung bulok na bahay ninyo, putang ina ka, yung lupa niyan, siya pa rin na sumagip. Doon pa rin kayo tumakbo. Alam mo yan, bitchi. Si Bompin muna ang bumili niyan. Lupa na tinitirikan ng bulok na bahay nyo nung araw. Mga wala kayong utang na loob, mga putang ina nyo. Ngayon, winawalang yan nyo siya. Pero anyway, nag-file naman kami. Oo, siguro nag-a-appear pa kayo, nanalo kayo, no, pares kayong bugok. Nag-file kami ng, sa Court of Appeal. Pero matagal siguro yan. Baka doon sa kasakali, lumusot na. No? Oy, nanaginip ako, Grace Chingsay, putang ina ka. Umayos ka na, gago ka. Namatay ka raw. Ngayon, ayun na. Nakaharap ka na sa may kapal. Sa lumikha. Tinatanong pala doon, ayon sa panaginip ko tinatanong pala kung bakit kita dapat makapasok, makakasama mo ako sa buhay na walang hanggan. Ganun pala ang tanong doon. Ayon sa panaginip ko Grace Chingsay Oh. Wala ka raw maisagot. Ang sinagot mo yata parati naman ako nagsisimba. Oh, linggo-linggo ako yung nagsisimba. Pero nung kasi kita lahat ng may kapal kung anong ginagawa natin sa lupa Oo. Siya nga ang lumikha di ba? Grace Chingsay. At saka naka-record pala doon yung mga sumuway sa kanya 10 utos. Yan. Ang record mo pala doon, ayon sa panaginip ko, winalangya mo yung magulang mo, pineke mo yung pirma ng tatay mo, pati yung ina mo, binrainwash mo, alam ng Panginoon yung kahayupan mo. Yung kapatid mo na walang kasalanan sa inyo, tumulong sa inyo nung walang-wala kayo, winalangya mo, nakalista pala kay Lord. Kaya ikaw, wala. Doon ka sa impyerno, sabi ni Lord. Oo. Kasi lahat pala ng nasa kalangitan, talagang mga ano sila, yung mga, kaya pala merong mga mayayaman, no? Pinanunod ko Grace Chingsay. Yung kayamanan nila, binibigay nila, hindi naman nila madadala binibigay nila sa kawang gawa. Oo, dahil, yun nga, malapit na silang, alam nila na, malapit na yung huling hibla nila sa mundo. Ang dami nilang kwarta. Pinamimigay nila sa mga mahihirap. Manonood ka kasi ng mga cellphone, makita mo sila, Clint Eastwood, mga ganyan. Tinutulong nila yung ang dami nilang pera, binibigay nila sa kawang gawa. Oo. Kasi sobra-sobra Oo. Ikaw naman sobra-sobra na rin pera mo. Ang ani mo ba yung pera, tanga? Wala kang asawa, wala kang anak. Ayaw mo ba yun na yung mga kapatid mo maayos ang buhay nila? Ang pinagbibigyan mo lang yung gusto mong bigyan. Hindi naman sa inyo lahat yan, tanga. Magkakapatid nga kayo Yan, at yan sa magulang ninyo. Kayo na nga yung kalahati. May share ka ba sa kalahati? Bakit mo gusto swapangin? Binigay mo ng binigay doon kay Boy Chingsay, tanga. Pinatayuan mo ng hardware, grocery, pati laman. Gago ka talaga. Tsaka yan, baka si Betty nakakaamot-amot sa iyo. Mukhang mayaman na rin si Betty, di ba? Di ba? Mayaman na.
Ha, Bichi? Pero, spoiled ka sa akin, Bichi. Ang bait ko sa'yo, Bichi. Alam mo yan. Ba't nagkaganyan ka rin? Ha? Totoo lang. Hindi kinaasahan. Parang lumaki yung ulo mo. Hindi mo alam kung saan ka nang galing. Ganun ba yun? Umayos ka, Gracing Sai. Masama panaginip ko. Talagang hindi ka makakapasok sa kalangitan dahil sa kahayupang ginawa mo. Kademonyo yan eh. Nagpailalim ka sa demonyo eh. Laki mo pikein mo yung pirma ng tatay mo. Pati yung ano ito, deed of donation mo, gawa dyan sa ilalim ng puno ng akasya, pineke mo lahat. Pero lumusot sa korte yung drama mo Pero ewan ko, baka sa Court of Appeal, baka mahirapan na siguro. Sana, dadasal lang naman kami, maski na matagal na. Tsaka yun, nakasabi naman ng abogado, may kausap akong abogado na paano kung makamatayan na ng asawa ko na mga namin yan, sa tagal ng putang ng justice na yan. Yung mga anak mo na ikaw magtutuloy. Tangin na. Bagay, nakakatiis pa naman kami. Di naman kami pinababayaan ng Panginoon. Gracing Sai. Kaya nga ako napunta rito sa vlogging. Siya ang naglagay sa akin dito. Dahil ayaw ka na makipag-usap di ba? Hindi ko talaga mawala sa isip ko. Dinalaw nung kapatid mo yung nanay niya dahil nababalita na hina na. Pinuntahan ni mama Sininghal mo pa, putang ina mo ka. Ba't nandito yan? Ang bait kasi. Ewan ko dito. Gusto ko nga patayuan ng monumento to Pwede yata santo. Sabi ko, walang yaka na, hindi ka pa. Ayun ako. Alam na alam niya na sa sarili niya, talagang lang niya mo siya mula sa una. No? Pero yun, dapat sana yan nga, nag-uusap lang kayo. Pero pinairal mo yung demonyong nasa katawan mo, wala tayong magagawa. Maghintay na lang kami, di ba? Laban. Pero masama pa naginip ko, Gracing Sai. Kung naniniwala ka sa Diyos, hindi ka makakapasok sa kalangitan. Ayon sa panaginip ko, doon sa demonyo, punta mo. Kasama mo yung mga swapang na kapatid. May mga kanya-kanya, sa impyerno pala, Gracing Sai, may mga kanya-kanyang kulungan. Yung mga sugapang kapatid, yung mga mamamatay tao, yan, may mga kanya-kanya pala kayong ron, tarima. Magdasal ka. Malis ka riyan. Para ka na-exorcist. Tanga nito. Alam mo sa sarili mo na ikaw ay winawalangya mo si Epe at saka itong si Maupin. Magkapatid, winalangya mo pareho. Natitiis mo yung kapatid mo na nagta-tricycle. No? Akala mo, kung kinuha mo yung anak niya na ikaw pera niya rin ginagastos mo dyan Masyado ka namang magaling magaling-galingan. Sige na, Gracing Sai. Sinabi ko lang sa panaginip ko. At pag humarap ka sa may kapal, alam niya lahat kung kung kapat kang makapasok sa kalangitan o sa impyerno. Sa laki ng kasalanan mo, malamang sa impyerno ka talaga dadamputin. Tama ang panaginip ko. Magandang gabi, Gracing Sai.